Dear Papa Dudut, magandang hapon po sa inyo. Ako po si Jersey at nais ko pong ibahagi sa inyo ang buhay ko na punong-puno ng pagsubok at aral. Fan na fan po ako ninyo, Papa Dudut. Taga Bacolod po ako at hindi ko po talaga pinapalampas ang Barangay Love Stories sa YouTube. Sigurado din po ako na marami kayong fans dito sa Bacolod at sana'y makapunta kayo dito one of these days. Gusto ko nga rin po palang magpasalamat sa inyo, Papa Dudut, sa saya na hatid ninyo sa amin sa pang-araw-araw. Patuloy ko pong ipagdarasal na sana'y makita ko po kayo ng personal. Anyway, lumaki po ako sa isang mahirap na pamilya at hanggang high school lamang po ang natapos ko. Dahil nga po sa hirap ng buhay ay isa lamang ang pangarap ko, ang umasenso at maging mayaman. Ngunit alam nating lahat na hindi ganon kadali ang yumaman. Easier said than done. Ika nga. Hindi na rin po ako nakapagkolehiyo at ilang taon pagkatapos kong makagraduate ng high school ay nagtrabaho ako sa isang kilalang resort dito sa Bacolod. Ang pinsan ko po na si Nonette ang nag-refer sa akin sa resort na yon. Katulad ko po ay lumaki din siya sa mahirap na pamilya. Pareho kami na maganda at hindi nakapagtapos ng high school. Pero kahit na ganoon pa man ay magkaiba pa rin kami ni Nonette. Kasi si Nonette po ay kontento na sa buhay niya. Kahit mahirap sila, sapat na sa kanya ang kinikita niya sa resort dahil kahit papaano ay nakakayanan niyang suportahan ang pamilya niya. Sa kabilang banda ko po ay hindi ako nakokontento sa buhay na salat at nagtatrabaho lamang sa isang resort. At sa mga panahong yon ay hindi ko talaga maintindihan kung paano nakontento si Nonette sa ganong klase ng buhay. Madalas kaming nagdedebate ni Nonette kasi palagi niyang pinapaalala sa akin na dapat ay marunong daw akong makontento. Pero ang lagi ko namang sinasagot sa kanya ay wala siyang mararating sa buhay kung makokontento lamang siya. Bagamat magkaiba kami ng pananaw ni Nonette, ay nagkakasundo pa rin po kami. Tuwing day off namin ay madalas kaming nag-iinuman. At sa mga break time naman ay palagi kaming nagchichikahan. Marami kaming pinag-uusapan. Mga paborito naming GMA teleserye at syempre ang paborito naming mga artista sa GMA at mga episodes ng Barangay Love Stories. Lumipas ang ilang linggo at medyo nakaramdam kami ng pagod sa trabaho sa resort dahil holiday yon. At sobrang daming turista ang nagbabakasyon sa resort na pinagtatrabahuhan namin. Dahil sa sobrang pagod ay nag-decide kami ni Nonette na mag-inuman sa susunod na weekend. At nung nangyari na nga ang pinaplano naming inuman, nag-usap ulit kami ni Nonette tungkol sa mga pananaw namin sa buhay, Papa Dudut. Hoy, Jersey! Ano ba naman yan? Uminom ka na nga! May nakikita na akong lumot sa baso, oh! Aloka ka, Nonette. Mag-relax ka nga. Ito naman. Paminsan-minsan na nga lang tayo mag-enjoy tapos mamadalin mo pa ako. O eto na, inom na po. Bah! Ang tapang! Ay, ayan! Very good! Mabuti na lang talaga nakapag-relax na rin tayo sa wakas. Sinabi mo pa. Non-stop yung dagsaan ng mga guests sa resort. Ang totoo niyan, parang ayoko na nga bumalik dun sa resort eh. Sobrang stressful ng trabaho. Namimilipit na yung katawan ko sa sakit tuwing naka-duty tayo. Hoy, ano ka ba? Pasalamat ka na lang na may trabaho tayo. Ay nako, Nonette. Kaya hindi ka umaasenso eh. Ang bilis mo makontento. At ano namang masama doon, Aber? Ano ba? Wala ka bang ambisyon sa buhay?
Ayokong tumanda na nagtatrabaho lang sa isang resort, no? Kung tutuusin, sobrang swerte na nga natin at may trabaho tayo kahit high school lang natapos natin eh. Bahala ka, basta ako gusto kong makapag-asawa ng mayaman. Gusto kong makapag-abroad, Nunet. Masyadong maliit ang Pilipinas para sa mga pangarap ko sa buhay. Ay, iba siya! So, anong balak mo? Magpapakasal ka sa AFAM para makaahon sa buhay, ganon? At ano namang masama dun? Alam mo, kung ako sa'yo, gayahin mo na rin ako. Ay, bahala ka dyan. Okay na ako sa buhay ko dito sa Pilipinas. Pwes, ibahin mo ko. Sayang lang ang mga beauty natin kung dito lang rin sa Pilipinas mabubulok. Gusto kong makapag-asawa ng taga-Italy o Spain, ganan. Ambisyosa ka talaga kahit kailan. Kung ambisyosa ako, ikaw naman gaga. Malulugmo ka lang sa hirap sa kagusto mong manatili sa Pilipinas. Hi, Jersey! Akala mo ba madali ang buhay abroad? Ang dami kaya nating kababayan na gustong-gusto na makauwi ng Pilipinas. Tapos ikaw dyan, kating-kati na makaalis ng Pilipinas? Pwes, ibahin mo ako. Kasi I am destined for greater things. Ewan ko sa'yo. O eto baso, uminom ka na lang dyan kasi baka may makita na naman akong lumot sa baso. O eto na. Second time is a charm. Don't English me kasi wala akong naintindihan sa mga pinagsasabi mo. Kagaya kung paano ko hindi maintindihan yung gusto mong manatili ng Pilipinas. My goodness! You are so baduy, ha? Pag ikaw nakapag-abroad, wag na wag kang bumalik ng Pilipinas, ha? Ay, girl. Talagang hindi na. Hindi naman ako syunga para gustuhin pang bumalik dito kung sakasakali. Alam mo, di kita magets. Oo, lumaki nga tayo sa mahirap na pamilya at hindi tayo nakapagkolehiyo. Pero kahit papano, swerte ka pa rin naman kasi mabait naman yung mga magulang mo sa'yo. Pero Nunet, ako nagpapaaral sa dalawa kong kapatid. Di ko rin kasi mag-gets tong sina mama at papa. Anak-anak, tapos salat na salat naman sa buhay. Yung tabas ng dila mo! Kaloka ka! Sigurado ako na masasaktan sina tito at tita kung sakaling marinig nila yan. Masisisi mo ba ako? Aminin mo. Alam mo sa sarili mo na may point ako. Anyway, kung hindi ako kayang bigyan ng komportableng buhay ni na mama at papa, pues, ako na mismo ang kakamit nun para sa sarili ko. Ay, mukhang may balak ka, ha? So, anong plano mo ngayon? Magde-dating site ako. Tumigil ka nga. Sayang lang sa oras yan. Kung ako sa'yo, pagbutihin na lang natin yung trabaho natin sa resort. Malay mo, balang araw ma-promote tayo, di ba? Whatever, manang. Wala sa listahan kong magtagal sa resort na yun. Nako, kung hindi lang kita pinsan, sigurado kung hindi tayo magkakasundo. The feeling is mutual, manang Nonet. Minom ka na nga lang. O, eto baso. Hoy, ang daya mo Kanina pa ako inom dito. Ang totoo niyan, medyo nahihilo na ako. Wait ka lang dyan. Kukuha lang ako ng tubig. Sobrang saya namin ni Nonet sa maliit na get-together namin sa beach noong araw na yon. At syempre hindi nawala mga palitan namin ng opinyon tungkol sa buhay. Matapos ng ilang linggo ay balik trabaho na naman kami sa resort. Si Nonet kahit na pagod ay patuloy pa rin sa laban. Samantalang ako ay ramdam ko na yung matinding burnout. Hindi ko maintindihan kung paano siya nakakapagtiis at nakakayanan ang trabaho namin sa resort. Sobrang nakakapagod kasi mag-serve ng drinks at pagkain sa mga bisita mula umaga hanggang gabi. Tapos kapag walang bisita ay maglilinis pa kami sa lobby at sa kusina ng resort. Siguro ay napagod na rin ako dahil ako yung nagpapaaral sa mga kapatid ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit may mga magulang na ang lakas ng loob magbuo ng pamilya. Pero hirap na hirap naman sa buhay. Kaya nga't sinabi ko sa sarili ko na ayaw kong magkaroon ng pamilya. Ang gusto ko lang sa buhay ay ang guminhawa kasama ang mga taong mahal ko at syempre ayaw ko sa Pinoy. Gusto ko ng foreigner. Kasi alam ko na mas mataas ang value ng pera nila sa ibang bansa. Kaya malamang ay magiging sapat ang pera nila para buhayin ako.
Simula pa lang ay hindi ko talaga naisip na magpakasal sa isang Pinoy kasi takot akong malugmok pa lalo sa hirap. Nang mga panahong yon, naramdaman ko na yung matinding burnout at lalong lumalakas yung desisyon ko na umalis ng Pilipinas. Sobrang hopeless rin yung paghahanap ko ng foreigner sa dating site. Kasi karamihan sa kanila ay nagpapadala lamang ng malaswang pictures. Grabe. Sobrang nanghinayang ako sa naging experience ko sa dating site. At mas lalo pa akong nalungkot kasi naisip ko na parang sa Pilipinas na ata ako maghihirap at mamamatay. Hanggang sa isang araw may AFAM na guest ang nag-check-in sa resort at hiningi pa yung Facebook account ko. Naisip ko na baka siya na ay yung magbibigay sa akin ng buhay na matagal ko nang pinapangarap. Hindi ko na kailangang magtrabaho pa para lamang mapag-aral ang mga kapatid ko. Na-imagine ko na yung klase ng buhay na makakamit ko kasama yung foreigner na yon. Yung buhay na hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa pera. Yung buhay na ang tanging problema ko na lamang ay kung gaano kalamig ang snow at kung ano ang susuotin ko. Noong naging malinaw na sa akin na may gusto sa akin yung foreigner namin na guest, parang hindi ko na kayang bitawan ang cellphone ko. Hindi kasi kami pwedeng makipag-usap ng matagal sa mga guest sa resort dahil baka magdudahan kami at mawalan pa ako ng trabaho. Kaya palihim akong nagchat-chat sa foreigner namin na bisita. Araw-araw niya akong sinasabihan ng maganda raw ako at deserve ko daw ang magandang love life. Bumibili pa siya ng tubig at juice sa lobby para lamang makita ko. At kasabay noon ay unti-unti na ring napapansin ni Nonette yung namamagitan sa amin ng foreigner. Ang sweet mo talaga. Sobrang gwapo mo pa. Ay, mahuhulog na ata yung panty ko sa'yo. Hoy, Jersey! Yung sahig sa kusina, ang dumi-dumi. Linisin mo na kaya. Patay tayo pag nakita ng boss natin yun. Ikaw nakaisip, di ba? Eh di ikaw ang gumawa. Kakaloka, utusan mo pa ako. Hoy, nilinis ko na yung 2 CR. At isa pa, ikaw ang naka-assign na maglinis ng kusina ngayon. At pwede ba mamaya ka na mag-cellphone? Pag tayo nawala ng trabaho, sinasabi ko sa'yo. Ako, tong babaeng to, oh. Inggit ka lang kasi may kachat ako. Ha? May nahanap ka ng kachat dun sa dating site na sinalihan mo? Hindi galing sa dating site to. Pero mas kabog. Halika rito. May ibubulong ako sa'yo. Pero ipangako mong wala kang pagsasabihan, ha? Puro ka kalokohan. Bakit? Ano ba kasi yun? Yung guest sa room 14, palagi nang nagchat-chat sa akin. Alam kong may gusto yung foreigner na yun sa'yo kasi palagi kanyang tinititigan. Pero Jersey, bakit umabot na sa chat? Sigurado ako masisisante ka pag nalaman ng boss natin to. Manahimik ka nga dyan, Manang. Wait lang, ha? I love you too. So sweet. Ang landi mo talaga? Mamatay ka sa inggit. Jersey, sa totoo lang, natutuwa ako para sa'yo. Kasi bilang pinsan mo, masaya ako na may love life ka kahit papano. Pero kasi, may tamang oras at lugar para dyan. Lalong-lalo na guest pa natin yung chinachat mo. Sumabay ka na lang kasi. Hindi naman ako mapapahamak kung hindi ka magsusumbong, di ba? Jersey, binigyan tayo ni boss ng salary increase nung nakaraang linggo. At kung ibabudget mo lang yung pera mo, sigurado ako na hindi ka mahihirapan. Yun na nga yun. Ayoko mag-budget. Bakit ako magtitipid kung may lalaki naman kayang ibigay sa akin ng lahat ng gusto ko with no limitations whatsoever, di ba? Mag-isip-isip ka nga. Hindi pa nag-iisang linggo simula nung nakilala mo yung foreigner na guest. Masaya ako na may nagpapakilig sa'yo, pero sana naman, kilalanin mo muna yung tao. Isa lang ang kailangan ko malaman, Nonette. At yun ay ang laman ng wallet niya. Ay, speaking of, alam mo ba na ang daming tig-1,000 sa wallet niya? Tapos ang dami-dami niyang credit card. Sus, may sinasabi ko sa'yo yung sinasahod natin sa isang buwan, parang 1 oras niya lang ata kinikita.
Kaya naman pala kinikilig ka dyan. Kasi nakita mo na pala yung laman ng wallet niya. Hoy, aminin mo, gwapo rin naman siya, di ba? Sinasabi ko sa iyo, Nunet, hindi ko na to pakakawalan. Wala ka na talagang ibang inisip kundi pera, ang magkaroon ng mayamang asawa at ang makapag-abroad. Kung gusto mong mabulok dito, be my guest. Pero wag ako. Bahala kang amagin dito. Hoy, naririndi na ako sa kaka-Ingles mo. Naluloka na ako sa'yo, ha? Bakit ba kasi hindi ka nalang makontento dito? Yung mga foreigner nga dito mismo sa Pilipinas nagre-retire kasi nagagandahan sila dito. Tapos ikaw naman nuknuka ng... ano nga ulit yung tawag nila dun? Yung mas sinusuportahan mo pa yung ibang bansa kaysa sa sarili mong bansa? Colonial mentality. Oo, yon. Ikaw yon. Ikaw na ikaw. Walang duda. Okay, sige, sabi mo eh. Ay, ayan, nag-chat na nga. Pakinggan mo, sabi niya, I want to meet you after your shift. Ay, perfect! This is it na talaga. My dreams are finally coming true. Bakit di ka na lang kasi mag-focus sa pagpapaaral sa mga kapatid mo? Hello! Kung tutusin, hindi ko naman talaga obligasyon na pag-aralin sila, no? Responsibilidad yun ng mga magulang ko. Mabuti pa nga sa ibang bansa kasi may family planning yung mga tao dun. Pero dito sa atin, wala. Kaya tignan mo yung nangyari. Yung mga magulang ko nakaasa sa akin. Sobra ka naman. Kung tutusin, hindi nga nanghihingi ng pera sa'yo sina tito at tita eh. Kahit matatanda na sila, kumakayod pa rin sila para lang matustusan yung pang-araw-araw nyo. Ganun pa rin yun. Sa akin pa rin nila inaasa ang pagpapaaral sa mga kapatid ko. Sukang-suka na ako sa ganung siste. Ang yaman ng mga magulang ko eh. Ang yaman sa mga responsibilidad na inatang sa akin. Deserve ko yung buhay na wala akong obligasyon. Yung akin lang lahat ng pera ko at wala akong tinutustusan na kung sino. Grabe ka naman. Hindi ba bukal sa kalooban mo yung pagtulong mo sa kanila? Hindi! At hindi na ako makapaghintay na makalabas ng Pilipinas. Sigurado ako na ibang-iba ang kultura abroad at hindi ko na mararanasan yung katoksikan dito sa Pilipinas kahit kailan. Hay nako, bahala ka na nga dyan. Ido-double check ko pa yung inventory natin. Mag-map ka dun sa kusina ha? At utang na loob, tigilan mo muna yung kaka-cellphone mo. Mamaya na yan pagkatapos ng shift natin. Alis na muna ako, maiwan na kita dyan. Inggitera! Papadudod pagkatapos ng shift ko ay nakipagkita ako ng palihim sa foreigner na guest namin sa resort. Sobrang guwapo niya, papadudot. Mukha siyang Hollywood actor, ang puti ng kutis niya at yung lips niya ay sobrang kissable. At noong gabing yon ay hinalikan niya ako at syempre sobra akong natuwa at ginusto ko ng labis yung halik na yon. At habang tumatagal, hindi ko na masyadong nakakabanding si Nonet kasi sobrang abala na ako sa foreigner. At dumating yung punto na naging kami na ni Afam. Nag-extend pa siya sa resort para lamang makasama ako at mas lubos niya akong makilala. Hindi ko na rin masyadong kinikwento kay Nonet yung mga nangyayari sa amin ng foreigner kasi parang kontrabida na siya. Tuwing nag-uusap kami ay puro siya duda at tanong tungkol sa Afam na boyfriend ko. At mas lalo pa kaming nag-aaway tuwing sinasabi niya na hindi ko pa raw kilala ang jowa ko. Feel ko noong mga panahong yon ay naiinggit lamang si Nonet sa akin. Kasi aasenso na ako sa buhay kasama ang aking Afam na jowa. Habang siya ay single at abala sa trabaho namin sa resort. Makalipas ang ilang araw ay pinag-resign na ako ng foreigner sa resort na pinapasukan ko. Hindi ko talaga makakalimutan yung saya at tuwa na nararamdaman ko noong sinabi niya yon. Kasi ibig sabihin noon ay handa siyang panindigan ako. At kasama sa paninindigan ng foreigner yung perang ibibigay niya sa akin. Nakakaloka, papadudot, para akong nanalo sa loto. Gwapo, mayaman, mabait. Parang ako na ata ang pinakaswerteng babae ng mga panahong yon. At sigurado ako na maiinggit ang kahit na sino na makakaalam tungkol sa love life ko kasama si Afam. At syempre tutol na tutol si Nonet sa ginawa kong pag-resign sa resort. Pero ano pa ba ang aasahan ko sa pinsang ko na yon? Halata namang naiinggit lamang siya sa takbo ng buhay ko.
Tuluyan na ngang nag-check out si Afam sa resort at nag-rent siya ng condominium unit. Kaya naman nag-live-in na kami. Grabe ang ganda ng condo na inupahan niya. Namangha talaga ako sa mga facilities ng condominium. May gym, swimming pool at maliit na parke. Ano pa bang hahanapin ko, hindi ba? Ay nako, Papa Dudut. Yung condo unit na inupahan ni Afam ay parang kamukhang-kamukha ng condo na pinapaupahan ninyo. Ang ganda at ang lakas makasosyal. Parang sa hotel. Nang mga panahong kasama ko na si Afam sa condo, aminin ko na medyo nakakabagot minsan. Pero hindi ko pinagsisisihan yung desisyon na yon. Ang masasabi ko lang talaga na mga panahong yon ay this is the life. At syempre, hindi na ako magkakaproblema pa sa pera. At wala sa bokabularyo ko ang salitang budget. Kasi swipe lamang ako ng swipe sa credit card at debit card. At sagot na ni Afam ang lahat ng luho ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas ang ilang linggo ay napag-alaman ko na ichinismis ako ng magaling kong pinsan sa mga magulang ko. Ikinuwento ni Nonet sa mga magulang ko na nag-resign na ako sa resort at tuluyan na akong nakipag-live-in kay Afam. Sa totoo lang ay medyo nagalit ako kay Nonet kasi sigurado akong manghihingi ng pera ang mga magulang ko dahil alam na nila na foreigner yung jowa ko. Ganyan naman kasi kadalasan sa atin, hindi ba? Kapag foreigner, ang tingin ng iba ay maraming pera. Kaya tinawagan ko si Nonet at pinagsabihan ko siya. Pero ang sabi niya sa akin ay nagwo-worry lamang daw siya sa akin, kaya niya ikinuwento sa mga magulang ko yung mga tungkol sa pakikipagrelasyon ko at pakikipag-live-in kay Afam. Nainis na lamang ako at binabaan ko ng telepono si Nonet noong araw na yon. Lumipas ang ilang linggo at tumawag sa akin ang mga magulang ko at pinakiusapan ako na bayaran ko na raw yung tuition fee ng mga kapatid ko. Sa totoo lang ay naiinis din ako noong narinig ko yon. Kasi ang nasa isip ko na mga panahong yon ay baka abusuhin na ako ng mga magulang ko. Lalo na ngayon na alam nila na may kinakasama akong Afam. Nanindigan ako noong mga panahong yon at sinabi ko sa mga magulang ko na babayaran ko pa rin yung tuition fee ng mga kapatid ko. Pero hindi ko dadagdagan yung pera ang ibibigay ko. Kasi after all ay tuition fee lang naman yung pinagkasunduan namin in the first place. At sinabi ko rin sa mga magulang ko na once nakapagtapos na yung mga kapatid ko ng high school ay hindi na ako magpapadala para sa pangkolehiyo nila. Kasi hindi ko naman responsibilidad yon at pwede silang maging working student para nang sa ganon ay malaman din nilang hirap at hindi madali ang kumita ng pera. At isa pa, responsibilidad ng mga magulang ko ang pag-aralin ng kanilang mga anak. Kaya sa tingin ko ay sapat na yung tumulong ako na makapagtapos sila ng high school. Actually, dapat pa nga ay magpasalamat ang mga kapatid ko sa akin. Kasi yung iba dyan ay hindi na nakakapag-aral at all. Makalipas nga ang ilang buwan ay nag-level up na ang relasyon ko with Afam, Papa Dudut. Gusto na niya akong dalhin abroad at doon na manirahan na kasama siya. Eto na yon, yung matagal ko nang inaasam-asam. The moment I've been waiting for is finally coming true. Nagpakasal kami ni Afam dito sa Pinas sa isang huwes at nag-apply kami ng spousal visa. Pagkatapos ay napakahabang proseso ay naging successful naman ang lahat. At nakapag-book na kami ng ticket para makaluwas na papunta sa abroad. 4 days bago kami nakaschedule umalis ng Pilipinas, tinawagan ko si Nonet at niyaya ko siyang pumunta sa isang bar para sa isang maliit na celebration o konting inuman. At fortunately ay pumayag si Nonet na makipagkita sa akin noon, Papa Dudut. Hoy! Nonet! Dito! Dito yung table natin! Halika dito, dali! Jersey,
Hi! Kamusta ka na? Ikaw ang kumusta? Nakakaloko ka? Kumusta yung trabaho mo sa resort? Nakakabagot pa rin ba? Mabuti na lang talaga at nag-resign na ako doon. Anyway, ayan. Nag-order ako ng maraming pagkain. Tapos bumili ako ng 2 tower ng beer. It's party time! Inuman na! Ah, bakit? Para saan to? Anong okasyon? Actually, mamaya ako pa sana to sasabihin eh. Pero dahil nagtanong ka na, sige, sasabihin ko na sa'yo. Alis na kami ng Pilipinas 4 days from now! Amazing, di ba? Seryoso ka? Sino ba bang nakakaalam nito? Wala, ikaw lang. Ayoko kasi na mabati yung pag-alis namin, kaya eto! Surprise! Grabe ka naman! Hindi ka nga nagpaalam sa mga magulang mo na aalis ka ng Pilipinas. Para saan pa? Una sa lahat, patuloy kong binabayaran yung tuition fee ng mga kapatid ko. At pangalawa, 24 na ako. Ano ba? Hindi ako katulad ng ibang tao dyan na matanda na pero nakaasa pa rin sa mga magulang. Ang toxic nun. Kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo, Jersey. Dapat nagpaalam ka pa rin sa mga magulang mo. Nonet, yung mga teenagers nga sa abroad, 18 years old pa lang bumubukod na sa mga magulang nila. Kaya hindi umaasenso ang Pilipinas eh. Tigilan mo yung pagkukumpara ng Pilipinas sa ibang bansa kasi magkaiba ang kultura natin sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nun, pangit na yung kultura natin. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Sorry, nakainom na kasi ako eh. Ano ba naman, ang tagal mo kasing dumating. Kaya inunahan na kitang uminom. Sige na, inom na. Ang dami pa nating ubusin oh. Sorry, pero wala ako sa mood uminom ngayon. Hello? Sinabi ko naman sa'yo na sa bar tayo magkikita, di ba? Tsaka isa pa, ano bang inaarte mo dyan? Meron ka ba ngayon? Sa totoo lang, hindi na ako natutuwa sa pinapakita mong asal. Nagbago ka na. Alam mo ba na sobrang nasaktan sina tito at tita nung pinamukha mo sa kanila na nagiging pabigat sila sa'yo? Tapos sinabihan mo pa daw sila na tigilan na nila yung kakaasa sa'yo? Nonet, sinabi ko lang naman sa kanila na wala silang mapapala sa akin kahit may foreigner na ako. Kasi ayoko naman na gawin nilang ATM yung asawa ko, no? Alam mo mismo sa sarili mo na simulat sa pool yung pag-aaral lang ng mga kapatid mong hinihingi nilang tulong sa'yo. At sa tingin mo, okay lang yon? Alam ko na matagal ka ng maldita. Pero hindi ko inaasahan na may mas lalala pa pala. Ang laki ng pinagbago mo. Hoy, kung tutuusin, kasalanan mo lahat ng to. Kasi ikaw mismo ang nagchismis sa mga magulang ko yung tungkol sa pakikipagrelasyon ko sa isang foreigner. Tinatanong nila ako kung kamusta ka na raw kasi hindi ka na raw nagre-reply sa mga text nila. Malamang, pagkatapos mo ba naman sabihin sa kanila na nakikipagrelasyon ako sa foreigner, I'm sure manghihingi ng pera yung mga yun. Akala ko noon ambisyosa ka lang, pero hindi. Nuknukan ka rin pala ng yabang. Ngunit wag mo kong simulan. Inimbitahan kita dito to have a good time, hindi para sermonan ako. Sorry pero awang-awa na ako kina tito at tita. Matatanda na sila, dapat hindi mo sila tinatrato ng ganon. What's the big deal? Nandiyan naman yung mga kapatid ko para alagaan sila. Tama na yan, Nunet. Nasabi ko sa'yo, kaya na nila yun. Makapagsalita ka, parang di ka nila anak ka. Alam mo, Nunet, sa totoo lang, sana hindi na lang nila ako naging anak. Jersey! Sana man lang makipagkita ka at magpaalam ka ng maayos sa mga magulang mo bago ka umalis ng Pilipinas. Kahit yun na lang. Maawa ka naman sa kanila. May mas malalaki akong plano sa buhay. Ang target ko ngayon, magkaroon ng resident visa at patatagin ang relasyon naming mag-asawa. Bibisita na lang ako dito kapag naging residente na ako abroad. Bahala ka. Teka, saan ka pupunta? Hindi pa nga natin nauubos yung mga in-order ko. Uuwi na ako. Sana maging masaya ka sa piling ng asawa mo sa ibang bansa. Ba't nagagalit ka, ha? Kasi sobrang baluktot ng pangangatwiran mo at hindi ko na kayang umupo dito habang pinapakinggan kang minamalita mga magulang mo. Sabi ko na eh. Matagal ka nang naiinggit sa akin kasi nagawa ko mag-resign sa buwisit na resort na yon. Habang ikaw, wala kang choice kundi magpatuloy sa trabaho mo ron. Pasensya ka, Nunet. Pero hindi ko kasi hawak ang tadhana. Hindi ko kasalanan kung sa ating dalawa mas pinalad ako kaysa sa'yo. Sige, laitin mo pa ako. At baka makalimutan ko na pinsan kita. Inimbitahan kita dito kasi gusto ko na mag-enjoy tayo bago ako umalis. Pero sa pinapakita mo sa akin ngayon, pinagsisisihan ko pa na niyaya kitang uminom. Bahala ka sa buhay mo. Wait lang! Sayang naman yung in-order kong pagkain. Gusto mo ba ipa-take out ko na lang sa waiter? Total, alis ka na rin naman.
Pakidaan na lang sa bahay namin. Ibigay mo kina mama at papa yung ipapa-take out ko. Ba't mo ba iutos sa akin? Ikaw mismo magbigay sa kanila. Ay, wag na pala. Kasi baka atakihin lang sina tito at tita pag nakita nila kung gaano kagaspang yung ugali mo. Dali-daling umalis si Nonette palabas ng bar ng gabing yon, Papa Dudut. Pinabalot ko na lamang lahat ng pagkain at inuwi ko na lamang. Grabe yung tampo sa akin ni Nonette ng gabing yon. At ang tanong na bumangon sa isipan ko noong mga panahong yon ay, bakit hindi kaya or hindi kaya ng pinsang ko na maging masaya para sa akin? Pero hindi ko na pinilit na hanapin pa ang sagot sa tanong na yon. Kasi mas gusto ko na lamang na mag-focus sa bagong buhay ko. 4 days later ay iniwan na namin yung maganda na kondo na inuupahan ng asawa ko at umalis na kami ng Pilipinas. Hindi ko na po i-mention kung taga saan ang asawa ko pero ang masasabi ko lamang ay sobrang ganda ng lugar. Papadudot malinis yung kalsada, malamig ang weather at talagang ibang-iba siya kumpara sa lugar na kinalakhan ko. Natatandaan ko pa yung first time na nakakita ako ng snow. Sobrang nakakamangha at nakakapanibago. Talagang humilata po ako sa snow kasi yung mga napapanood ko lang dati sa mga pelikula ay finally ay nararanasan ko na rin in real life. Hindi ko po makakalimutan na tawa lang ng tawa yung asawa kong foreigner noong time na yon habang ini-enjoy ko yung pagkamangha ko sa snow. At mas lalo lang akong naging masaya sa desisyon ko na umalis ng Pilipinas kasi namuhay ako ng marangya na parang isang prinsesa. Yung cabinet ko noong time na yon ay punong-puno ng sapatos at jacket kasi hindi ko na kailangang mamili pa kung ano ang bibilhin ko. Kapag may dilema ako between 2 or more items, I don't choose. I buy them all. Ganon ako ka-spoiled at kamahal ng asawa ko. Mapapasana all na lang talaga ang lahat sa buhay ko na yon. At tungkol naman sa mga naiwan na tao sa Pilipinas ay kinausap ko lamang sina mama at papa tuwing nagpapadala ko ng pera para sa tuition fee ng mga kapatid ko. Si Nonette naman ay hindi ako kinakausap. Pero friends pa rin kami sa social media. At somehow ay iyon ang naging assurance ko na okay pa kami kahit papaano. Kasi hindi pa niya ako binablock. Lumipas sa mga linggo at naging mapayapang takbo ng buhay ko sa ibang bansa. Hanggang isang araw, nabigla ako nang bigla akong tawagan ni Nonette. Hindi ko inaasahan na tatawagan niya ako kasi matagal-tagal na rin since nung last time na nagkausap kaming dalawa, Papa Dudut. Hello? Nonette? Jersey! Uy! Ang tagal na mula nung huli tayo mag-usap ah. Balita sa'yo. Jersey, I'm sorry kung ngayon lang ako nakatawag sa'yo pero Uy, okay ka lang ba? Anong problema? yung mama mo kasi… Tungkol ba to sa tuition fee ng kapatid ko? Huwag ka mag-alala, nakapagpadala na ako sa kanya last week. Pero kinlaro ko na hindi ko dadagdagan yung pera kasi yung tuition fee lang naman yung sagot ko eh. Wala nang iba. Sa totoo lang, dapat nga magpasalamat pa sila sa akin na sagot ko pa rin yung tuition fee ng mga kapatid ko. Kasi alam mo ba na dito, kahit high school student pa lang, nagtatrabaho na yung mga bata. Ang ganda sana kung pati sa Pinas ganun ang mindset ng mga estudyante. Makinig ka nga muna sa akin. Si tita kasi… nasa ospital siya ngayon. Ha? Bakit? Ano nangyari kay mama? Sobrang taas kasi ng lagnat ni tita kanina. Kaya sinugod na namin sa ospital. Hala, mukhang alam ko na kung saan papunta tong usapan na to. Nasa labas ako ngayon ng hospital room ni tita. Pero papasok na ako sa loob para makausap mo siya. Yan ang wag mong gagawin. I'm sure nagpapahinga na yung si mama, hayaan mo na muna. At nga pala, Jersey. Ay nako, pustahan tayo, alam na alam ko na yung sasabihin mo. Pero sige, hayaan kita magsalita. Ano yan?
Sa susunod na linggo pa kasi yung sahod ko. Tapos sina tito at tita wala ring pera kasi kakabili lang nila ng grocery nung isang araw para sa mga kapatid mo. Jersey, walang-wala kami ngayon at kailangan namin ng pambayad sa ospital. Ano ba naman yan, Nonet? Mataas na lagnat lang yun. Bakit nyo kinailangan dalhin si Mama sa ospital? Mas mabuti na yung sigurado. Tapos ngayon ako tong kinukulit nyo. Ewan ko ba? FYI lang hindi porket nakatira ako abroad, ibig sabihin nun pinupulot ko na lang ang pera. Utang na loob! Yung mama mo pinag-uusapan natin dito. Ganun na ba katigas ang puso mo para pag-isipan mo kami ng masama? Hindi mo ako masisisi kasi yan naman talaga yung gawain ng mga kamag-anak na naiiwan sa Pilipinas, diba? Yung manghingi ng pera sa kamag-anak nila na nagtatrabaho abroad at yung humilata na lang habang nag-aantay ng pasalubong. Narinig mo ba ang sarili mo? Nakapag-abroad at nakapag-asawa ka lang ng foreigner, nagkakaganyan ka na? Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin pero hindi mo may tatanggi na may point yung pinagsasasabi ko. Siguro kung nandito ka lang sa Pilipinas, kanina pa kita sinampal. Subukan mo at ihilahin ko yung buhok mo hanggang sa makalbo ka. Wala ka ng pag-asa. Sarili mong mga magulang pinagsasalitaan mo ng ganyan. Pinako lang sa iyo yung pag-aaral ng mga kapatid mo, nagkakaganyan ka na? Mismo! Pinaako! Pinaako sa akin ng isang bagay na hindi naman dapat pinaako sa akin in the first place. Ano ako, retirement fund para sa mga kapos? Hindi ko na-enjoy yung buhay ko ng lubusan kasi kinailangan ko silang tulungan. Kinailangan ko magtrabaho agad pag graduate ko ng high school para matustusan ng pag-aaral ng mga kapatid ko. Yung mga magulang ko makaprecho rin kasi. Hikahus na nga kami. Gusto sa private school pa magtapos mga kapatid ko. Napakawalang kwenta talaga ng mindset na yon. O tapos ngayon na nakabangon na ako sa buhay, oras na para bumawi ako sa sarili ko. Hindi mo man lang ba naisip na kahit matanda na yung mga magulang mo, nagtatrabaho pa rin naman sila? Kaya na nga nilaglat si tita dahil sa sobrang pagod. Resulta yan ng pangit na family planning. At isa pa, lumaki ako na hindi nakakaranas na makonfine sa ospital kahit may sakit ako. So, Ayoko na! Ayoko na makipagdiskusyon pa sa'yo! Sumasakit lang yung dibdib ko tuwing naririnig ko yung mga pinagsasasabi mo! Halatang halata na hindi ka na magbabago! Pero huwag kang mag-alala! Ako na bahala kay tita! Maghahanap na lang ako ng paraan para mabayaran yung bill namin sa ospital! Hindi na kami hihingi ng kahit anumang tulong na galing sa'yo! Sana lang talaga hindi ka gambalain ng konsensya mo! Sarili mong nanay ayaw mong tulungan? Ibang klase ka rin naman! maniwala ka sa akin, makakatulog ako ng mahimbing sa gabi kasi namumuhay ako ng payapa dito na walang inaabalang tao, Nonet. Kayo lang naman tong gumagambala sa akin Babayaran ko yung tuition fee ng mga kapatid ko hanggang sa makapagtapos sila ng high school. End of story. Sige na, bababa ko na to! Buisit kang babae ka! Wala kang kwentang pinsan at wala ka rin kwentang anak! Sobra kong napikon pagkatapos naming mag-usap ni Nonet, Papa Dudut. Ang gusto ko lang naman talaga ay mamuhay ng tahimik at payapa kasama ang asawa ko. Ang hangad ko noon ay makapag-move on at makapag-move forward sa bagong buhay ko nang hindi ako nagagambala. Kaya nung tinawagan ako ni Nonet ay sobrang napikon lang talaga ako. Kasi parang ang tingin ko sa mga tao sa paligid ko, hinahabol lamang ako dahil alam nilang foreigner ang asawa ko. Gaya nga po ng nabanggit ko kanina ay lumaki po ako na salat sa buhay. At hindi ko po makakalimutan kung paano yinurakan yung pagkatao ko. Lalo na noong bata pa lamang ako. Pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko kasi sira-sira na yung mga gamit ko. At puro dilata at noodles lamang ang kinakain ko habang yung mga kaklase ko naman ay pinaghahandaan ng iba't ibang klase ng putahe for lunch. At hindi ko rin po makakalimutan na pagka-graduate ko ng high school ay pinag-uusapan na kaagad ng mga kaklase ko kung saang kolehiyo sila mag-aaral. Habang ako, ang iniisip ko noon ay kung saan ako magtatrabaho. Awang-awa ako sa sarili ko tuwing naiisip ko yung mga moments na yon, Papa Dudut. And going back po, blinako si Nonet sa mismong araw na yon kasi talagang napikon ako sa lahat ng sinabi niya sa akin. Tumagos sa puso ko yung mga sinabi niya pero imbis na maunawaan ko yung gusto niyang ipahiwatig, mas lalo lang akong nagkimkim ng sama ng loob.
Mas lalo ko pa ngang iniisip noong mga panahong yon na puro fake yung mga tao sa paligid ko. Kasi alam nila na mayaman ang asawa ko. At noong araw na yon ay sinabi ko sa sarili ko na wala akong ibang taong pagkakatiwalaan kundi ang asawa ko na lang. Kasi siya lang talagang nagmamahal sa akin ng totoo. Siya lang ang nakakapagbigay sa akin ng buhay na matagal ko nang inaasam. At siya lang ang nagpaparamdam sa akin na mahalaga ako dahil sa mga bagay na naibibigay niya sa akin. Pagkatapos kong i-block si Nonet, akala ko noon ay magiging matiwasay na ang buhay ko sa wakas. Kasi wala na pong aabala sa akin. Ang tanging kailangan ko na lamang gawin ay bayaran ang tuition fee ng mga kapatid ko. Pero hindi ko alam na may isa palang pagsubok na darating sa buhay ko. Isang araw, Papa Dudut, ay bigla na lamang nanlamig sa akin ang asawa kong foreigner. Lumalayo siya tuwing natutulog kami at hindi na ako masyadong kinakausap. Sobra po ako nabigla at nabahala sa bago niyang pag-uugali. Tuwing tinatanong ko naman siya kung may problema ba siya ay nagiging agresibo siya at minsang naninira pa ng mga gamit. Natatakot po ako tuwing galit siya. Kaya naman hinahayaan ko na lamang siya at kinakausap ko na lamang siya kapag halata na sa mukha niya na kumalma na siya. Sobrang hirap po ng mga panahong yon kasi hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari at kung anong dahilan ng pagiging magagalitin niya at pagbabago niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal, Papa Dudut, ay mas lalo kong nararamdaman na lumalabo ang pagsasamahan namin ng asawa ko. Ang mas mahirap pa sa lahat ay nasa ibang bansa ako at wala akong matatakbuhan. Lahat ng mga kakilala ko ay nasa Pilipinas at wala akong nagawa kundi ang solohin ang lahat ng sakit at kalungkutan. Nagpapasalamat na lamang talaga ako na hindi ako sinasaktan ng asawa ko, pero aaminin ko na durog yung emotional at mental health ko. Kasi hindi ko na alam kung kailan siya magiging agresibo at galit ulit. Mabuti pa yung bagyo kasi at least may warning tayong natatanggap mula sa Pag-asa bago pa man ito maglandfall. Pero yung galit ng asawa ko wala pong warning. Bigla na lamang nagla-landfall at pakiramdam ko na mga panahong yon ay para ako yung shock absorber niya. Ako yung tumatanggap at nagko-consume ng galit at bigat ng loob niya. At ang pinakamasaklap sa lahat ay hindi niya sinasabi sa akin kung bakit nagbago ang pag-uugali niya. Talagang masakit kasi parang wala akong ideya kung anong nangyayari at kung anong dahilan ng lahat ng ito. At siguro ang pinakamasaklap sa lahat, Papa Dudut, ay hindi na ako ini-spoil ng asawa ko. Hindi na siya nagbibigay ng pera at hindi na niya pinapahiram ang credit card niya sa akin. Sinisigawan niya ako at nagwawala tuwing sinasabi ko sa kanya na may gusto akong bilhin. Parang lahat ng mga bagay na dating niyang ginagawa para sa akin ay bigla na lamang nawala. At simula na mangyari yon ay hindi na ako nagsalita pa. Naglilinis na lamang ako sa bahay at parang isang routine na lamang na tinatanggap ko. Pakiramdam ko ay para akong nawala ng halaga sa kanya, Papa Dudut. At ang masakit pa ay hindi ko alam kung anong dahilan ng lahat ng ito. Tuluyan na pong nagbago ang lahat noong isang araw. Habang nag-vacuum ako ng bahay ay nakatanggap pa ako ng tawag mula sa Facebook account ni Mama. Sobra po ako nabigla sa mga nangyari noong sinagot ko yung tawag na yon. Ang bilis ng mga pangyayari to the point na hindi ko pa talaga na-absorb ang lahat ng mga nangyari sa usapan na yon. Parang bigla na lamang sumabog ang lahat at ako'y nahulog sa isang sitwasyon na hindi ko po inaasahan, Papa Dudut.
Hello? Ma? Jersey! Teka lang, sino to? Jersey! Sino neto? Nanette! Bakit nasa yung cellphone ni Mama? At bakit ka naman napatawag? Ano na naman ang kailangan mo sa akin? Wala akong kailangan sa'yo! So bakit ka nga napatawag? The last time I check, hindi tayo bate. At bakit mo pinakikailaman yung cellphone ni Mama, ha? Umuwi ka na nga, Nonette. Akala mo ba hindi ko napapansin na palagi mo nang kasama si Mama at Papa? Masyado kang bida-bida eh. Makinig ka muna sa akin! Oras kong sinasayang mo. Magsalita ka na. Jersey! Si tita kasi... Yung mama mo, Jersey... Hoy, kumalma ka nga. Hindi kita maintindihan. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala na siya! Ano ibig mong sabihin? Paano wala na? Patay na mama mo, Jersey! Nonette, wag ka magbibiro ng ganyan. Hindi magandang biro yan. Alam ko wala kang pakialam kay tita. Pero naisip ko pa rin na kahit pagbalik-balik na rin natin ang mundo, mama mo pa rin siya at anak ka pa rin niya. Kaya deserve mo rin malaman yung nangyari sa kanya. Nonette, hindi totoo yan. Bawiin mo yung sinabi mo. Buhay pa si Mama. Ibigay mo nga yung cellphone kay Mama, kakausapin ko siya. Makinig ka! Wala na si tita! Patay na siya! Alam ko nagsisinungaling ka lang. Galit ka kasi nagyayabang ka sa akin at yan mismo ang dahilan kung bakit ginagawa mo to. Mukha ba ako nagsisinungaling? Ha? Anong ginawa mo kay Mama, Nonette? Ha? Kasalanan mo to. Pambira kang babae ka! Paano ko naging kasalanan to, ha? Ikaw ang palaging kasama ni Mama. Kung tinutukan mo sana siya na maayos, hindi sana to nangyari sa kanya. Hindi sana namatay si Mama. Kasalanan mo lahat to. Ikaw na lang sana namatay. Hoy, babae! Makinig ka sa akin ng mabuti, ha? Namatay si tita sa typhoid fever. At kung nagpadala ka lang sana ng konting tulong, sana nabigyan ng sapat na treatment si tita. Pero anong ginawa mo? Walang-wala kami noon pero nagawa mo pa rin kaming pag-isipan ng masama. Tinakwil mo kaming lahat. At ako na yung tumayong anak ni tita kasi hindi ako katulad mo na walang puso. Ako yung nag-aalaga kay tita habang nagpapakasasa ka sa yaman ng foreigner mo. Wala kang karapatan na husgahan ako. Hindi ko ginusto to. Pero ginusto mo. Ito mismo yung gusto mo, di ba? Yung mawala sa landas mo yung mga magulang mo. At nangyari na nga, Jersey. Wala na si tita. At si tito, halos hindi na nga kumakain kasi hindi niya pa rin matanggap yung pagkawala ni tita. Nonette, nasan si Papa? Kumusta yung mga kapatid ko? Galit na galit silang lahat sa'yo. Ang totoo niyan, galit rin ako sa'yo eh. Pero deserve mo rin naman malaman yung nangyari sa mama mo. Bakit niyo ba ako sinisisi? Eh, sobrang unfair niyo naman. Gusto ko lang naman magbagong buhay, yun lang. Malinis ang konsensya ko. Wala akong ginawa sa inyo para isisi niyo sa akin yung pagkamatay ni Mama. Mismo! Wala kang ginawa! Wala kang ginawa para iligtas yung sarili mong ina! Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo! Kahit na alam kong simulat sa pulpa lang, kinamumuhian mo yung pamilya mo! Tinawagan pa rin kita para ipaalam sa'yo yung mga nangyayari sa kanila dito! Pero ikaw lang naman tong walang puso na pilit pinuputol yung ugnayan mo sa kanila! Nonette, hindi mo ako masisisi. Natakot ako eh. Ayaw ko lang maramdaman yung pakiramdam na ginagamit ako dahil lang may kaya yung asawa ko. Buwisit na dahilan yan! Oh, Jersey, lumaki kayo sa hirap! Hindi ka nabigyan ni na tito at tita ng komportable na buhay, pero ni minsan, hindi ka nila minaltrato! Wala silang ginawa sa'yo para kamuhian mo sila ng ganito katindi! Alam mo kung bakit malapit ang loob ko kina tito at tita? Dahil alam ko sa sarili ko na mabuti silang tao! Kaya ako nasasaktan tuwing pinagsasalita mo sila ng masama! Ang sabihin mo, sinisiraan mo ko. Kaya ka lumalapit kina Mama at Papa dahil chinichismis mo sa kanila bawat detalye ng buhay ko. Para kang linta at ahas sa pinagsama. Yang inggit mo sa akin, nanunuot sa buto. Kaya mo ako sinisiraan kasi hindi mo matanggap na mas maganda na ngayon ang buhay ko kaysa sa buhay mong patapon pa rin hanggang ngayon. Kahit kailan, hindi ako nainggit sa'yo!
Alam mo kung bakit? Kasi puno ng galit at bote ang buong pagkatao mo. Wala ka na nga sa Pilipinas pero hindi ka pa rin nagbabago. Ang kapal ng mukha mo para husgahan ako. Bawiin mo yung sinabi mo. Ayoko sanang sabihin to, pero sa palagay ko, mas matatahimik na si tita ngayon. Kasi hindi na niya mararanasan ang pangapi mo sa kanya. Sobrang nagulantang po ako nang sinabi ni Nonette na patay na si Mama. Nang malaman ko na yung unang beses na nagka-high fever siya, typhoid fever pala yun. Isang sakit na nakamamatay na madalas ay hindi agad natutukoy. Doon ko na na-realize na parang ako yung may kasalanan. Pero ayokong aminin noon kaya lahat ng sisi ay ipinasa ko po kay Nonette. Pero habang tumatagal ay naisip ko na naging sakim at madamot ako. At yun ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nabigyan ng tamang treatment si Mama. Sobrang lungkot ko po noon at gusto ko sanang makadalaw sa Pinas. Pero wala akong pera at may hindi rin kami pagkakaintindihan ng asawa ko. Alam ko na magagalit siya kapag nalaman niyang nagbabalak akong umuwi, kaya nagtiis na lamang muna ako at hindi na ako nakadalo sa libing ni Mama. At si Nonette at Papa na lamang ang gumawa ng paraan para maitawid ng maayos ang burol ni Mama. At dahil nga hindi na ako binibigyan ng asawa ko ng pera, ay hindi ko rin nakayanan na magpadala para sa libing ni Mama. Lumipas ang mga gabi papadudot at nagtuloy-tuloy ang mga bangungot ko. Lahat ng nightmares ko, isang tao lang ang palaging laman, si Mama. Ang pinaka nakakatakot siguro ay yung nakita ko ang mukha ni Mama na puno ng dugo habang sinasakal niya ako at humihingi ng tulong. Hindi ko na kinaya kasi tumagal-tagal na yung mga ganong panaginip ko at pati konsensya ko ay binabagabag na ako. Kaya't ikinuwento ko na sa asawa ko lahat ng mga nangyari kay Mama at nagbabaka sakali akong bibigyan niya ako ng pera para makadalaw ako ng Pinas. Ang akala ko talaga ay dadamayan at maintindihan ako ng asawa ko. Pero imbes na damayan ako, sinampal niya ako at muling nagwala. Galit na galit siya. Sabi niya isawang-sawa na raw siya sa pagwawaldas ko ng pera niya mula pa noong umpisa. Ibinulgar din niya ang dahilan kung bakit nagbago ang ugali niya ay dahil nalugi na raw ang negosyo niya at kamakailan lang ay nag-file na siya ng bankruptcy. Na-overwhelmed daw siya dahil mawala na sa kanyang negosyong or nawala na ang negosyong pinaghirapan niya ng ilang taon. Pero hindi ako nakapagpigil, Papa Dudut. Sumabat ako at sinabi ko sa kanya na hindi sapat na dahilan yon para maltratuhin niya ako. Mas lalo siyang nagwala at doon ko naramdaman na wala ng pag-asa ang relasyon namin. Kaya unti-unting ibinenta ko na online yung mga bags ko, mga sapatos at shirts na pinamili ko hanggang sa nakalikom po ako ng sapat na pera para makabalik na sa Pilipinas. Tinakasan ko ang asawa ko at umuwi na ako sa amin. Noong nakarating ako sa amin ay itinakwil ako ni Papa at ng mga kapatid ko. Ako pa rin ang patuloy nilang sinisisi sa pagkamatay ni Mama. Wala na akong trabaho noon at wala na akong ibang malapitan kaya naman nag-decide ako na mag-apply muli sa resort kung saan ako dati nagtatrabaho. At agad akong natanggap. Pero iba na ang takbo ng lahat. Kasi si Nonette na pala ang naging manager habang ako ay bumalik sa pagiging all-around staff. Sobrang bagsak na bagsak ang pride ko ng mga panahong yon. Lumipas ang mga buwan at hindi ko na kinaya ang mga pangyayari sa buhay ko. Pasok! Oh, Jersey, ano kailangan mo? Nonette, ito na nga pala yung resignation letter ko. Oh, Sandali lang. Bakit ka naman magre-resign?
Napapasahod ka naman namin na maayos At isa pa, kulang tayo sa staff ngayon. Nakahanap na kasi ako ng bagong trabaho. May hindi kasi nasabi sa akin. Anong totoong dahilan? Ba't biglaan tong resignation mo? Nakahanap na nga kasi ako ng bagong trabaho. Yung totoo, Jersey. Gusto mong malaman kung bakit ako magre-resign, ha? Hindi kasi katanggap-tanggap para sa akin na manager ka na habang ako, ganun pa rin yung posisyon ko dito. Naglilinis, nagsaserve. Ayoko yung pakiramdam na pinagmamastan mo ko habang ginagawa ko yung mga trabahong sabay pa nating ginagawa dati. Nagbubuisit ako tuwing nakikita kitang araw-araw at ilang buwan kong tinis yun. Pero hindi ko na talaga kaya. Teka nga lang, kung makapagsalita ka, bakit parang ako yung sinisisi mo? Hindi ko naman kasalanan kung ba't dito ka uli sa resort nag-apply Kaya nga ako alis, di ba? Siguro ang saya-saya mo na nakikita akong lugmok na lugmok sa hirap habang tinatamasa mo yung mga benepisyo ng pagiging manager. Ay, sandali lang naman, Jersey. Hindi ko kasalanan kung nag-resign ka dati. Hindi ko kasalanan kung hindi ka nakontento sa sinasahod mo dito sa resort. At hindi ko rin kasalanan kung hinila ka pababa ng kasakiman mo. Sige, ipagduldulan mo pa. Ano pa, Net? Ni isang malaking fail yung pagpapakasal ko at pagpunta ko abroad? Na hanggang ngayon wala na akong matakbuhang pamilya dahil kinasusuklaman na nila ako? Napatuloy ako nagtitiis sa kakarampot na sahod habang ikaw tiba-tiba ka sa natatanggap mo tuwing kinsenas? Ano pa, ha? Magsalita ka! Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Simulat sa pool pa lang, palagi ko nang sinasabi sa'yo na pagbutihin mo na lang yung trabaho mo, imbis na umasa ka sa foreigner para magkaroon ng maginhawa na buhay. Pero hindi ka nakinig sa akin. At higit sa lahat, nagbulag-bulagan ako sa lahat ng pang-iinsulto mo sa akin. Eh di ikaw na! Ikaw na yung madiskarte. Ikaw na yung masipag. Ikaw na yung magaling. Ikaw na lahat. Ang galing mo, Nunet! Ang galing-galing mo! Panalo ka na, champion! Alam mo, hindi naman sana issue yung pagkakaroon mo ng foreigner eh. Hindi sana naging issue yung pag-abroad mo kung naging humble ka lang sana. Pero wala, pinamukha mo sa amin na ikaw tong mas nakaaangat dahil nagkaroon ka lang ng asawa na foreigner. Tingnan mo nga naman, who would have thought na malulugi pala ang negosyo ng asawa mo? Sandali lang. Nasabi ko nga na naghiwalay kami ng asawa ko. Pero wala akong pinagsabihan tungkol sa pagkalugi ng negosyo niya. Saan mo nalaman yan, ha? Paano mo nalaman? Sinearch ko online yung pangalan ng asawa mo at kalat na kalat sa internet kung paano nalugmok ang negosyo niya dahil pinangsugal at pinambisyo niya lang yung majority ng income niya. Wala kang karapatan para busisiin yung personal kong buhay. Labas yan sa trabaho mo. Hindi ko intensyon na usisain yung buhay ng asawa mo. Pero bilang manager, kailangan ko mag-background check sa mga empleyado ko para siguruhin na maganda ang takbo ng workplace ko. Workplace mo? Yabang mo naman. Parang kailan lang naglilinis ka lang naman ng CR dito At parang kailan lang pinagyayabang mo sa amin na mas nakakataas ka, pero bilugang mundo. Pero anyway, aaminin ko na kulang talaga kami sa staff ngayon at kailangan ka namin dito. I'm sorry kung nasasaktan ko na yung feelings mo ngayon. Buti naman at alam mo. Sorry talaga, nadala lang ako ng emosyon ko. Siguro kasi hanggang ngayon naalala ko pa rin kung paano mo ako pinag-isipan at pinagsalitaan ng masama. Pero Jersey, alang-alang na lang sa resort, maging professional na lang tayo sa isa't isa, please. Kung gusto mo, pwede ko rin dagdagan yung sahod mo para magstay ka lang. Magpapatawa ka ba? Anong tingin mo sa akin, Charity? Huwag mo naman sanang masamain. Ako na nga itong nakikiusap sa'yo na magstay eh. Gusto kong pangalagaan ang posisyon ko as manager. At isa sa paraan para magawa ko yun, pangalagaan din ng staff ko. At syempre kasama ka dun. So gagamitin mo pa talaga ako para iangat yung sarili mo? Kapal din naman talaga ng mukha mo. Hindi ganun yon. Ginagawa ko lang yung best ko as your manager. Hindi ko kailangan ng awa mo. Mas pipiliin ko na lang maghirap kaysa patuloy mo kong kaawaan. Tanggapin mo na yung resignation ko. Hindi ko na kailangan ng trabahong to. At mas lalong hindi na kita kailangan. Papadudot awang-awa ako sa sarili ko noong araw na yon. Parang hindi ko matanggap na ang posisyon ko ngayon ay under sa management ng isang tao na dati ko pang minamaliit. At ang pinakamasakit ay ayaw na ayaw ko na nararamdaman kong kinakawawa ko.
Siguro ay marami sa atin ang ayaw na makaramdam ng ganitong klase ng emosyon, hindi ba? Kaya siguro nagbitaw ako ng mga maanghang na salita kay Nonette noong nag-resign ako kasi sobrang naapektuhan yung pride ko. Pero mapaglaro ang tadhana, Papa Dudut, kasi hanggang ngayon, pakiramdam ko ay nasa ilalim pa rin ako ng gulong. Ayoko pong sabihin kung anong trabaho ko ngayon, baka mabash po ako ng mga kabarangay natin, pero sabihin na lang po natin na mas mababa na ang posisyon ko at ang sahod ko kumpara noong nasa resort po ako nagtatrabaho. Grabe po yung naging experience ko sa buhay. Para siyang roller coaster, mabilis at nakakahilo. Pero sa ngayon ay mas natutunan ko ng pahalagahan yung maliit na bagay. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa yung takot at trauma tuwing nagagalit at nagwawala ang dati kong asawa na Afam. Hindi man ako mayaman ngayon pero at least wala na akong kinakatakutan at mas malaya na akong nakagagalaw. Sa ngayon po ay naghahanap ako ng murang abogado kasi bala ko nang ipaanal ang kasal namin para makapagsimula ulit ng panibagong buhay. Sa totoo lang ay hindi ko po alam kung saan ko huhugutin ang perang kinakailangan ko. Pero pagsisikapan ko po yun. Wala na po akong contact sa ex-husband ko pero friends kami sa Facebook at nakita ko na may bago na siyang partner. Sa totoo lang ay gusto ko na sanang i-chat yung babae niya para bigyan siya ng warning tungkol sa ex ko pero pinipilit ko na lamang na mag-move on. Ito, Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po Papa Dudut, ako po si Chen at okay lang kung hindi ninyo baguhin ang pangalan ko. Taga Tagum City nga po pala ako at nag-iisang anak naman ng mga magulang ko na pareho na pong retirado. Dating pulis si tatay at dati namang sekretary sa barangay si nanay. Sa 28 years po na nag-i-exist ako noon sa mundo, ay isang beses pa lamang po ako nagkaroon ng boyfriend. Yung naging boyfriend ko pa noon ay nalaman ko na isa palang bakla. Kaya pagkatapos niya ay wala nang naging kasunod pa. Masyado po kasing istrikto ang mga magulang ko. Madalas ko pong dinadaan sa biro ang pagiging strikto nila, Papa Dudut. Sinasabi kong hindi naman ako kagandahan para paghigpitan. Para lang hindi ko masyadong isipin na sa edad kong yon noon ay hindi pa rin ako malayang mag-decide ng mag-isa para sa sarili ko. Sinasabi naman ng mga kaibigan ko na may choice ako na ipaglaban ang gusto ko. Pero hindi ko yon ginawa bilang respeto na rin kina nanay at tatay. Kahit kasi strikto sila, hindi naman sila naging masamang magulang. Gusto lang talaga nila na mapabuti ako kaya umabot sila sa ganon. Isa pa ay wala naman akong plano na tumandang dalaga na lamang. Nakikipag-usap naman ako sa mga gustong makipagkilala sa akin. Yung iba okay naman kausap, pero ewan ko ba Papa Dudut. Kapag bigla silang nanliligaw sa akin ay nawawalan ako ng gana. Bigla na lamang akong nag-overthink dahil alam ko na hindi sila basta-basta makakalusot sa mga magulang ko. Anak, nakauwi na pala yung anak ni Kumare. Si Jomar, yung nagtatrabaho sa Belgium. Nakita ko nga po kanina, Nay. Oh, nakita mo na pala siya eh. Nagkausap na ba kayo? Hindi pa po eh. Hindi naman po kami close nun. Ay sus, babagal-bagal ka naman anak. Di ba't magkalaro kayo nung mga bata pa kayo? Nay naman, mga bata pa po kami nun. Matatanda na kami ngayon. Hindi na kami pwedeng maglaro. Tsaka sigurado ako may girlfriend na yun. Wala pa. Nakausap ko na siya kanina. Nak, tama nanay mo. Makipagkilala ka na kay Jomar. Boto ko sa batang yun para sa'yo. Madiskarte sa buhay at may magandang trabaho. Mabuntis ka man niya, wala kaming aalalahanin. Tay naman,
Hindi nga po kami close nun eh. Tapos yung iniisip nyo nasa pagbubuntis na. Ay, ang hina mo naman anak. Ang gusto namin ng tatay mo, makipaglapit ka na kay Jomar habang single pa siya. Baka sa mga susunod na araw, magulat ka na lang na may iba nang nililigawan yon. Baka pagsalita naman po kayo parang kagusto-gusto ko. Paano naman po kung hindi ako type ni Jomar? Tsaka hindi rin po ako na-attract sa kanya. Sus, mahalaga pa ba yung atrak-atrak na yan? Dapat practical na ngayon sa pagpili ng lalaki. Doon ka sa kaya kang buhayin at hindi ikaw yung bubuhay sa kanya. Pero tay, kaya ko naman po magtrabaho sa sarili ko. Anak, gusto rin namin na magkaapo. At mangyayari yun kung mag-aasawa ka na. Kapag nag-asawa na po ako, mahahati na yung atensyon at suporta ko sa inyo. Paano ko pa kayo niyan mabibigyan ng maalwang buhay? Hindi na po kayo bumabata. Kami pa idadahilan mo wala na kaming magagawa ng nanay mo kung sadyang tumatanda na kami. Isipin mo yung sarili mo. Pero hanggat maaari, gusto naming doon ka mapunta sa lalaking alam namin na mabibigyan ka ng magandang buhay. At sa tingin niyo po si Jomar yun? Oo! Hay nako nay, tay. Mas gusto ko na po yung ganito. Kesa ipagpilitan ko yung sarili ko sa lalaking hindi ko naman gusto. Magugustuhan mo rin siya. Subukan nyo lang na mag-date. Siguro naman, sapat na yung isang gabi para maging malapit kayo sa isa't isa. Kayang-kaya nyo naman ibalik yung pinagsamahan nyo nung mga bata pa kayo. Tay, iba na po yung sitwasyon ngayon. Sobrang tagal na po nung sinasabi nyo, kaya imposible talaga na magustuhan ako ni Jomar. Lalo na ngayon, sigurado ako na marami na siya nakilalang magagandang babae sa Belgium. Kaya malamang, mataas ng standards niya pagdating sa mga nakakarelasyon niya. Hindi naman siya lugi sa'yo Maganda naman trabaho mo. Teacher ka, maayos ka sa sarili. Tsaka, hindi ka naman pangit, anak. Kahit ano pa pong sabihin nyo, hindi talaga ako makikipag-close kay Jomar. Ay, nasasabi mo lang yan ngayon kasi hindi pa kayo nagkakausap. Ayaan mo't mga minsan iimbitahan ko siya rito para maghapunan. Tama, mabait naman yung batang yun. Siguradong hindi yung tatanggi. Baka nga matuwa pa siya dahil matagal-tagal din kayong hindi nagkausap. Ay, bahala na nga po kayo. Basta kapag hindi ko pa rin siya nagustuhan at hindi niya rin ako nagustuhan, wag na po kayo makulit ha. Mangako po kayo. Naku, hindi ko kaya mangako. Mas lalo ako. Papadudot sa kabila ng pagtanggi ko na makipag-close o magpaligaw sa kapitbahay naming si Jomar ay naging mapilit pa rin ang mga magulang ko. Pinuntahan nila si Jomar para kausapin. In-invite nila si Jomar sa bahay para doon maghapunan. Kaya naman kahit na naiilang ako sa kanya ay napilitan akong kausapin siya. Hiyang-hiya ako noon tuwing ipinagmamalaki ako sa kanya ni nanay at tatay. At kung ano-ano pang mga sinasabi tungkol sa akin na parang pinipilit talaga si Jomar na magustuhan ako. Alam ko namang nagigets niya rin noon yung ginagawa ng mga magulang ko at napapansin ko na naiilang na rin siya sa sitwasyon namin. Nagkakatingin na lamang kami na parang nagkakaintindihan sa ginagawa ng mga magulang ko. Kaya nang matapos yung dinner namin ay humingi ako ng dispensa sa kanya. Sinabi ko na lamang na huwag nang pansinin yung mga sinabi ni nanay at tatay dahil hindi naman talaga ako nagpapaligaw. Pero papadudot, hindi ko po akalaing magbabago ang takbo ng pag-iisip ko pagdating sa love life ko noong makilala ko ang bagong security guard namin sa school na si Arjen. Unang kita ko pa lamang sa kanya iba na ang nararamdaman ko. Parang kilig yon na hindi ko po maipaliwanag, papadudot. Aba, may bago na palang security guard dito sa school. Good morning, Ma'am Pretty. Good morning. Napalitan na pala si Manong guard dito. Nagpalipat ba siya? Nag-resign na po siya, Ma'am. Actually, tito ko po siya. Kaya nung nag-resign siya, inirekomenda niya ako dito sa school. Ganun ba? Opo, Ma'am.
Ay, siya nga po pala. May nasabi sa akin si Tito tungkol sa isa sa mga teacher dito na mabait tsaka maganda. Siya raw po yung madalas na nagbibigay ng banana bread sa kanya. Si Manong talaga. Kunento pa talaga niya yun. Favorite ko kasi yung banana bread kaya nagbe-bake ako. Minsan napaparami yung gawa ko kaya nagdadala ako dito sa school. Naisipan ko siyang bigyan. Hindi ko naman akalaing magugustuhan pala niya. Kaya every time na nagbe-bake ako, naiisip kong isama siya sa mga pinagbibigyan ko. Paano po yan? Wala na siya rito. Baka naman po pwedeng pamangkin naman yung bigyan. Hindi ko pala mahiyain, no? Nako, hindi po talaga. Tsaka sayang din po kasi yung pagkakataon na makatikim ako ng espesyal na banana bread. Ha? Paano naman naging special yung banana bread ko? Kasi dumaan sa mga kamay mo, ma'am. Unang tingin ko pa nga lang sa'yo, alam ko nang masarap kang magluto. Alam mo, ilola mo na ako. Hayaan mo, pag nag-bake ulit ako, dadalhan ulit kita. Iyon oh. Thank you, ma'am. Pero may bayad. Basta luto mo, ma'am, walang problema. Alam mo, nakakatuwa ka. Ang gaan mong kausap. Teka, saan ka nga pala naka-duty bago ka napunta rito? Sa pawn shop po, ma'am. Bakit ka umalis doon? Nako, mahabang kwento po, ma'am. Okay. Uunti-untiin ko po para lagi niyo akong kausapin tuwing maaga kayong pumapasok. Ay, ganon? Opo, ma'am. Masaya rin po kasi kayong kausap. Pero sa totoo lang po, akala ko kanina susungitan niyo ako eh. Ha? Ano ka ba? Hindi ako ganon. Feeling ko nga, ganda-gandahan ako kapag ginawa ko yun eh. Pero hindi talaga. Sanay na yung mga tao rito na palangiti ako at masayahin. Ganyan-ganyan po yung tipo ko sa mga babae, ma'am. Yung tipong kapag kausap ka, hindi ako mahihiya o mahiilang kasi kaya akong sabayan. Ibig sabihin masayahin din yung girlfriend mo. Kaya pala mukha kang inspired eh. Wala pa po akong girlfriend, ma'am. Marami naman po ako nakakausap pero ang hirap po talagang makahanap ngayon ng matinong babae. Paano naman naging mahirap? Marami pa namang matitino ngayon ah. Marami nga po, ma'am. Pero hindi ko alam kung saang parte ng Pilipinas ko sila hahanapin. Tsaka ang tanong po ron, magugustuhan kaya ako? Sa taas po ng standards ng mga babae ngayon, walang pag-asa yung kagaya kong mabait lang. Grabe ka sa sarili mo. Pogi ka naman ah. Talaga, ma'am? Salamat po ah. Walang anuman. O paano, tuloy na ako ah. Galingan mo sa trabaho mo. Ma'am, sandali lang po. Bakit? Ano po kasi, pwede po ba kitang ayain mamaya para kumain sa labas? Pagkatapos po ng klase nyo? Titingnan ko. Ayos! Thank you, ma'am. Have a nice day! Papadudot dahil magaan ang loob ko kay Arjen ay madali niya akong napapayag dugtungan yung mga kwentuhan namin. Matapos ang klase ko at tapos na rin ang duty ni Arjen ay kumain kami sa labas para makapagkwentuhan. Tuwang-tuwa ako noon sa kanya dahil parang hindi siya nauubusan ng kwento. Doon ko na-realize na masayahin lang talaga siya. Mapagbiro din siya pero maingat siya sa mga binibitawan niyang salita. Hindi siya nakaka-turn off kausap. Nag-offer ako noon na mag-share kami ng ginastos namin dahil may kamahalan po talaga doon sa kinainan namin. Pero nagulat ako nang sabihin ni Arjen na bayad na niya dahil nagpa-reserve na siya para sa aming dalawa. Napatanong tuloy ako sa kanya dahil alam ko kung magkano ang sinasahod ng SG sa school namin. Tinanong ko siya kung may sinusuportahan siyang pamilya pero sinabi niya sa akin na okay na raw ang mga magulang at mga kapatid niya. Kaya sa kanya na lamang talaga napupunta ang buong sweldo niya. Papadudot bago matapos ang pag-uusap namin ang gabing yon ay tinanong ako ni Arjen kung may balak pa raw ba akong pumasok sa isang relasyon o mananatili na lamang akong single forever. Sumagot naman ako ng oo pero pagkatapos noon ay wala na siyang ibang sinabi. Wala naman siyang pahiwatig papadudot na gusto niya akong ligawan. Kaya hindi rin ako nag-assume ng mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil araw-araw naming nakikita ang isa't isa, ay lalo kong nakagaana ng loob si Arjen. Palangiti pa rin siya at makwento tuwing nagkikita kami.
Yung closeness po namin noon ay hindi yung masasabing romantic relationship talaga dahil naging matalik kaming magkaibigan. Madalas akong naglalabas ng mga saloobin sa kanya tungkol sa paghihigpit sa akin ng mga magulang ko. Nakikinig naman siya at nagbibigay ng advice. Ang nakakatuwa pa sa kanya, lahat ng mga sinasabi niya ay may sense talaga at hindi yung may masabi lang. Na-feel ko po talaga na nakikinig siya sa akin at naintindihan niya yung mga sinasabi ko bago siya magbigay ng opinyon niya. Dahil sa magandang samahan namin ni Arjen ay hindi ko na po naisip noon na nasa kanya na pala yung mga standards na hinahanap ko sa isang lalaki. Madalas nga po akong nasasabihan at choosy kapag sinasabi ko yung mga katangiang gusto ko sa isang lalaki. Pero hindi ko naman dinaramdam yon. Sa tagal ko po kasing naging single ay parang ang pangit naman po kung magsesettle na lamang ako sa sino mang magkakagusto sa akin. Pero noong naging close na kami ni Arjen ay hindi ko na naisip na makipag-usap pa sa mga lalaki na tipong aabot kami sa talking stage at pag-meet up. Papadudot marami na akong nalaman tungkol kay Arjen. Kasama na roon ang pagmamay-ari niya ng malaking pwesto ng gulayan sa palengke. Malaki naman daw ang kinikita niya roon pero dahil naging security guard din ang tatay niyang nagpatapos sa kanya sa pag-aaral noon ay gusto niya rin daw na subukan yon. Wala naman daw sana siyang balak magtagal sa ganong trabaho para makapag-focus sa gulayan niya sa palengke. Pero dahil nakilala niya ako ay itinuloy pa rin niya ang pagiging guard sa school na pinapasukan ko, Papa Dudut. Jen, Oh, bakit? may experience ka na ba? Para ka naman tanga magtanong. Kumakain yung tao eh. Sinakto ko talaga na hotdog yung kinakain mo. Itsura mo, oh. Halatang guilty sa tanong. Siyempre, nagulat ako. Bakit ba kasi ang random ng tanong mo? Wala lang. Bigla ko lang naisip itanong sa'yo eh. Pero ano nga yung sagot mo? Bakit ba gusto mong malaman? Kasi mag-share din ako ng experience ko. Kadiri ka. Hindi na kailangan kasi hindi naman ako interesado. Kung ayaw mo makinig, sige. Ikaw na lang tatanungin ko. Sasagutin ko na. Wala pa. Nasabi ko naman sa'yo kung gaano ka-stricto yung mga magulang ko, di ba? Kaya malamang, inosente pa rin ako hanggang ngayon. Kung tatawanan mo ko dahil wala pa akong experience at this age, friendship over na tayo. Sus, natatawa lang naman ako sa reaksyon mo. Pero yung pagiging inosente mo, malabong tatawanan ko yun. Dapat nga maging proud ka pa na sa ganyang edad, naalagaan mo sarili mo eh. Bihira na lang yung babaeng ganyan. Pero sa totoo lang, baka kung nakailang boyfriend na ako, baka hindi na ako inosente. Nanghihinayang ka ba? Hindi naman. Alam mo kasi, mas mabuti na yung ganyan ka. Parang kikilabutan ako sa'yo kapag natuto ka ng mga kalokohan eh. Bakit napunta na sa akin yung usapan? Di ba may ikukwento ka? Meron nga. May naging girlfriend kasi ako dati. Medyo wild. Ang totoo, sa kanya nasira yung kainosentehan ko. Pero marami akong natutunan sa kanya. Gaya ng? Sigurado kang gusto mong malaman? Hindi, wag mo nang ikwento. Nakakailang kasi. Oo na, hindi na. Mas gusto ko yung komportable ka sa pinag-uusapan. Ganito na lang, may itatanong ako sa'yo. Ano ba yun? Kailan ka magkaka-boyfriend? Kapag may nanligaw na sa akin tapos nagustuhan ko siya. Paano kung wala ka nang magustuhan? Eh di tatanda kang dalaga? Okay lang. Ay, napaka-choosy mo naman kasi. Ligawan kaya kita? Ha? Parang gulat na gulat ka naman. Type pa ba yung mga kagaya ko? Pag-isipan mo muna mabuti. Paano kung type nga kita? Papayag ka na bang manligaw ako? No pressure. Okay lang kahit di mo muna sagutin yon. Basta okay tayo. Oo naman. Okay tayo. Sana pala di mo na ako nagtanong. Parang nahiya na ako bigla. Bakit ka naman mahihiya? Eh kasi baka mamaya hindi mo naman pala ako type. Kinabahan ako bigla. Nung nakikipagkilala ka pa lang sa akin, kasama na ba sa intensyon mo na ligawan ako? Honestly, oo.
Pero ayoko madaliin lahat. Kaya kinaibigan muna kita para mas makilala natin yung isa't isa. At para malaman ko rin kung dapat ko pa bang ituloy yung plano ko. Kasi kung mas magiging okay ka at mas magiging komportable ka sa akin kapag magkaibigan lang tayo, irerespeto ko yun. Talaga? Oo naman. Makakaasa ka na walang magbabago sa pakikitungo ko sa'yo. Salamat, Arjen. Wala yun. Siyempre, matik na yun sa akin. Alam nga namang sayangin ko lang yung pinagsamahan natin dahil hindi mo ako type. Walang ganon. Solid to. Papadudot, wala naman po akong sinabi noon na hindi ko type si Arjen. Pero hindi ko muna sinabi kung ano ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Dahil hindi ko pa siya naiharap sa mga magulang ko. Noong time na yon ay sigurado na ako na si Arjen yung lalaking matagal ko nang hinihintay na makilala. Sa kanya lang ako naging ganon kakomportable. Pakiramdam ko ay pwede kong gawin lahat ng bagay kapag siya ang kasama ko ng walang halong panghuhusga. Kapag magkasama kami ay mas nailalabas ko ang totoong ako. Yung hindi ako takot magkamali sa mga salitang binibitawan ko. Minsan, nakakapagmura din ako pero ni minsan ay hindi niya ako hinusgahan. Nang makasigurado ako na si Arjen na talaga yung lalaking gusto ko, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa noon, Papa Dudut. Sinabi ko sa mga magulang ko na may kaibigan akong ipapakilala sa kanila. At gaya ng inaasahan ko ay hindi sila natuwa dahil alam kong si Jomar pa rin ang gusto nila para sa akin. Pero hindi rin naman sila tumanggi na makilala si Arjen. Siguro gusto rin naman nilang bigyan ng chance. Kaya nung araw ding yon ay tinawagan ko si Arjen para imbitahan sa bahay namin nung wala akong pasok sa school. Bago magtanghalian ay dumating na siya sa bahay namin, Papa Dudut. Uy, okay ka lang? Oo. Okay lang ako. Okay na okay. Nasa loob na sina nanay at tatay. Halika na, pasok na tayo. Nay, tay, si Arjen po. Kaibigan ko. Magandang tanghali po. Arjen nga po pala. Nice to meet you po. Kaibigan ka lang ba talaga ng anak ko? Opo. Maupo na kayo. Nakahanda na yung pananghalian. Yung distansya ng upuan nyo, kalahating metro dapat. Opo, sir. Tay, tapos na po yung pandemic. Hindi virus yung dahilan, kaya ako kayo pinaglalayo. Ay, halika na, maupo na lang tayo. Pagpasensya mo na lang sina nanay at tatay Matagal na ba kayong magkaibigan ni Chen? Hindi pa naman po. Mga 2 buwan pa lang po, sir. 2 buwan pa lang tapos ipinakilala ka na sa amin? Baka naman nanliligaw ka na kay Chen. Hindi pa po. Bakit? May bala ka ba? Ay nako, mabuti pa. Kumain na tayo bago pa mapunta kung saan tong usapan. Mabuti pa nga po, Nay. Kuha ka na ng kanin mo. Ay, alam mo ba, sweetheart? Ang mahal na ng bigas ngayon. Konting kanin na lang kukunin ko. Marami naman akong kinain kaninang umaga. Tikman mo yung putsero ni nanay. Hindi ka magsisisi. Alam mo, sweetheart, pati karning manok ang mahal na rin. Yung patatas na lang ata titikman ko. Naku, yung saging, patatas at repolyo, ginto na rin ang presyo. Sa susunod pala, magdadala ako ng mga gulay dito sa inyo. Ay, sabaw na lang sa akin, Chen. Parang may galit kasi sa akin nanay mo eh. May sinasabi ka ba? Sabi ko po, busog pa po ako. Pero titikman ko na lang po yung niluto nyo para hindi po sumama yung loob nyo. Bakit naman sasama ang loob ng asawa ko? Tay, pwede po bang kalmahan niyo lang ni nanay? Alam ko naman po kung ano yung ginagawa niyo. Okay lang, Chen. Naiintindihan ko naman sila. Huwag po kayong mag-alala, ma'am, sir. Magkaibigan lang po talaga kami ni Chen. Kung hindi niya po gustong magpaligaw, hindi naman po ako mangungulit. Teka, ano nga palang trabaho mo? Security guard po sa school. Kina Chen ba? Opo, sa madaling araw naman po, tindero ako sa palengke. Tindero ng ano? Baka naman kung ano yung binibenta mo. Nagtutulak ka ba? Nagtutulak po talaga ako, pero hindi po droga.
kundi yung kariton po na pinagkakargahan ko po ng mga gulay kapag magdi-display na sa tindahan. Ang totoo po niyan, Tay. Siya po talaga yung... Shen, Ay, bahala ka kung yan ang trip mo. Hindi ko pa pinapaligawan yung anak ko. Marami pang gustong ma-achieve sa buhay yan. Kaya kung may balak ka, wag mo nang ituloy. Tay, magkaibigan nga lang po kami. Ganyan din yung madalas na sinasabi ng inaanak ko kay kumpare. Tingnan mo ngayon, mag-asawa na sila nung sinasabi niyang kaibigan. At may mga anak na rin. Kaya hindi mo kami madadala dyan sa mga sinasabi mo magkaibigan ng kayo. kung liligawan ko man po si Chen, sisiguraduhin ko pong alam nyo at may consent nyo po, ma'am at sir. Aba dapat lang. Sisiguraduhin ko rin hindi magiging madali sa'yo ang lahat. Uy, Tay, huwag niyo naman pong takutin si Arjen. Kung tunay siyang lalaki, hindi siya matatakot sa amin ng nanay mo. Para yun lang eh. Marami na rin kasing sumubok na manligaw dito kay Chen, pero sa una pa lang, hindi na nila kayang panindigan yung anak namin. Paano naman namin ipagkakatiwala si Chen sa ganong klaseng lalaki? Papadudot kahit na nahiya ako sa naging pagtrato ni nanay at tatay kay Arjen. Sa kabilang banda ay na-touch naman ako sa dahilan kung bakit nila ginawa yon. Magulang ko pa rin sila kaya alam kong kapakanan ko lang ang iniisip nila. Humingi naman ako ng paumanhin kay Arjen pero inassure naman niya ako na hindi yon big deal sa kanya. Naintindihan niya raw kasi ang mga magulang ko. Kaya nagpasalamat na lamang ako na ganon kalawak ang pangunawa niya. Naisip ko tuloy noon na napakaswerte ko pala kapag ako yung naging girlfriend niya. Sinabi ko kay Arjen na yun na ang huling beses na isasama ko siya sa bahay dahil nahihiya na ako sa pakikitungo sa kanya ng parents ko. Pero nagulat ako noong sinabi niya na pupunta pa rin daw siya at bibisita. Wala raw problema sa kanya kahit sungitan siya ni nanay at sindakin ni tatay. Normal lang daw naman yon sa mga magulang na gustong protektahan ang anak. Papadudod hindi ko po alam kung bakit gano'n na lamang siya magpursige na makuha ang loob ng mga magulang ko. Pero hindi raw siya titigil hanggat hindi niya nahuhuli ang kiliti nila papa at ng nanay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot imbes na madalas sa pagpunta sa bahay namin si Arjen ay mas napadalas pa ang pagbisita niya. Madalas siyang may dalang pagkain at minsan mga gulay at prutas pa na galing sa tindahan niya. Pero kahit halos araw-araw na siya sa amin ay hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo sa kanya ng parents ko. Si Jomar pa rin kasi ang mas gusto ni nanay para sa akin. Kahit na sinabi ko nang may nililigawan na yung tao. Si tatay naman ay hindi ko alam kung kinikilates ba niya si Arjen o talagang hindi niya lang talaga gusto para sa akin. Pero sa mga nangyaring yon ay hindi ko talaga inaasahan na magpapakitang gilas si Arjen kina nanay at tatay. Hanggang sa pagkakataong yon ay wala pa rin siyang nababanggit at wala pa rin kaming napag-uusapan na manliligaw na siya sa akin. Nung mahigit isang buwan na rin siyang pumupunta-punta sa bahay ay napansin ko na unti-unti nang nagbabago ang pakikitungo sa kanya ni tatay. Nauuna pa itong bumate sa kanya at kinakausap na rin siya ng mas maayos. Papadudot nag-resign na nga po pala noon si Arjen sa pagiging security guard sa school para makapag-focus na sa nasimulan niyang negosyo. Marami na raw kasi ang kumukuha sa kanya bilang supplier ng prutas at gulay sa mga talipapa. Isa pa'y hawak niya ang oras niya sa ganong klase ng trabaho. Pero one time papadudot ay narinig ko sila ng tatay ko na nag-uusap sa bahay. Kakauwi ko lang noon pero hindi muna ako pumasok nang marinig ko ang pinag-uusapan nila papadudot. Nag-resign ka ba sa trabaho mo para magkaroon ka ng mas maraming oras para sa anak ko?
Ang totoo po, isa po yun sa mga dahilan, sir. May balak ka bang ligawan siya? Opo, sana. Pero naghihintay pa po ako ng tamang pagkakataon. Baka po kasi mas gusto niya munang mas kilalanin pa ako. O baka hinihintay niya po na maging pasado muna ako sa inyo. Pero ikaw yung tinatanong ko. Yung sagot mo bilang isang lalaki ang hinihingi ko ngayon. Kung ako lang po yung magdidesisyon, matagal ko na pong niligawan si Chen. Pero naisip ko po na mas maganda kung makikilala niya rin muna ako ng mabuti para hindi niya pagsisihan yung desisyon niya. Sakaling pumayag po siya na ligawan ko siya. Alam mo, didiretsohin na kita. Hindi kita gusto para sa anak ko nung una. Pasensya na kung nahusgahan kita. Pero akala ko talaga nun, hindi ka matinong lalaki. Pero naisip ko, sa tinagal-tagal na walang ipinapakilalang lalaki sa amin si Chen, siguro naman, hindi siya makikipaglapit sa lalaking makakasira lang ng buhay niya. Sir, pasensya na po kayo sa itatanong ko pero bakit po masyado niyong pinaghihigpitan si Chen? Ay, hindi pinanagutan ng tatay ko yung nanay ko nung ipinagbuntis ako. Kaya ayun, iniwan na lang ako sa tiyahin ko. Siya yung nagpalaki at nagpaaral sa akin noon. Yung nanay ko, paminsan-minsan lang magbigay ng pera kung kailan niya lang magustuhan. Hindi niya gustong magkaanak na walang tatay yung ama ng bata sa tabi niya at ayokong maranasan yun ng anak ko. Kaya hanggat maaari, kinikilatis ko mabuti yung mga nakikilala niya at inaharang ko kapag alam kong alanganin para sa kanya. Pero hindi niyo po ba naisip na baka nahihirapan na rin siya? Naiisip ko naman yun. Pero kung para sa ikabubuti niya naman, handa kaming tanggapin yung galit o pagtatampo ng anak namin. Alam ko namang nasa tamang edad na siya, pero ang gusto namin, magabayan namin siya hanggang sa mapunta siya sa mabuting tao. Doon pa lang kami ni Mel mapapanatag. Ay, alam ko rin na yung tingin sa amin ng ibang tao, mukhang pera. Kasi ang gusto namin para kay Chen, yung nakakaluwag-luwag na sa pinansyal. Yun bang hindi nakakailanganing mangutang kapag kinailangan ng malaki-laking gastos? Paano kung halimbawa mabuntis siya? Saan sila kukuha ng panggastos sa panganganak? Masipag naman po si Chen. Tsaka nag-iipon din po siya. Baka nga po yung naipon niya malaki-laki na. Sa tagal niyang pinaghandaan yung pagkakaroon niya ng sariling pamilya. Pero kung ako po yung magiging asawa niya, mas gusto ko po na ako na lang yung magpo-provide para sa amin. Yan! Ganyan mag-isip yung lalaking gusto ko para kay Chen. Teka, baka naman nagpapalakas ka lang sa akin kaya mo sinasabi yan. Hindi po sir. Malinis po yung intensyon ko sa anak nyo. Total, mukhang boto naman po kayo sa akin para sa anak nyo. Baka po pwede ko nang makuha yung blessing nyo para formal ko na siyang ligawan. O siya, sige na. Ibinibigay ko na. Basta iingatan mo yung anak ko. Hindi mo naman kailangang ibigay lahat sa kanya. Basta tratuhin mo lang siya ng maayos. Hindi man mala prinsesa yung turing mo sa kanya, papasang ko naman yung buong katawan ng mananakit sa kanya. Ayokong masaktan yung anak ko. Nag-iisa lang siya kaya kahit na umabot pa siya sa 40, gagabayan pa rin namin siya. Huwag po kayong mag-alala sir. Papatunayan ko po sa inyo na hindi po kayo nagkamali sa akin. Tingnan natin. Siya nga pala, huwag mo na akong tawaging sir. Hindi mo naman ako boss. Tito na lang, okay na yun. Sabi niyo po eh. Papadudot kahit narinig ko ang pinag-usapan nila ay nagpanggap akong walang alam at hindi sila narinig. Pero deep inside ay kilig na kilig ako sa mga sinabi ni Arjen. Na-touch naman ako sa mga narinig ko mula kay tatay. Hindi ko kasi alam yung kwento tungkol kay Lola dahil hindi niya sinabi pa sa akin. Siguro ay ayaw niyang malaman ko na pinabayaan siya ng nanay niya para hindi magbago ang tingin ko kay Lola. Namit ko na si Lola ng 2 beses pero napansin ko na po noon na hindi sila masyadong nag-uusap ni tatay. Papadudot dahil pasado na si Arjen kay tatay ay umamin na siya sa akin nang minsan niya akong inaya para mag-date. Tinanong niya ako kung pwede na raw ba siyang manligaw dahil sigurado na siyang
ako yung babaeng gusto niyang makasama. Dahil okay na siya kina nanay at tatay, hindi ko na siya pinahirapan pa, Papa Dudut. Sinagot ko na nga si Arjen. Kain ka na. Masarap yung mga ulam na niluto ni nanay. Oo nga, Arjen. Magpakabusog ka. Ang saya po pala kapag inaalok na ng pagkain. Hindi ko ramdam na mahal na yung mga bilihin. Ay, mahal pa rin naman yung mga bilihin ngayon. Pero dahil alam naming mahal mo talaga si Chen, pwede kang kumain dito kahit kailan mo gusto. Welcome ka na rito sa bahay namin. Ang sarap naman po pakinggan yan, tita. Naku, masanay ka na. Tsaka mahilig talaga akong magluto. Kung mapapadalas ka rito, baka manaba ka sa kakakain. Ngayon alam mo na kung bakit malaman ako. Tito, okay lang po kayo? Baka nakakain po kayo ng panis kaya bigla na lang kayong tumatawan na mag-isa dyan. May naalala lang ako. Hindi ko kasi makalimutan yung pati sabaw. Ipinagdadamot sa'yo ng asawa ko. Kasi naman itong si Chen, bigla na lang nagdala ng lalaki rito. Nay, sinabihan ko naman po kayo na may ipapakilala ako, di ba? Oo, pero sabi mo, kaibigan mo lang. Sa nakikita ko sa inyong dalawa, tinginan pa lang. Alam ko nang may nararamdaman kayo para sa isa't isa. Nahalata niyo po ba yon, Nay? Bakit naman hindi? Tsaka lalo na sa'yo, no? Kilalang kilala na kita, anak. Baka nakakalimutan mo, ako yung nagluwal sa'yo, kaya alam ko kung kailan ka hindi okay. At mas lalong alam ko kapag okay na okay ka. Yun yung nakita ko sa'yo nang isama mo rito si Arjen. Nay naman binibista niyo ako sa boyfriend ko. Ibig sabihin lang nun, matagal nang malakas yung tama mo sa akin. Bakit? Masama ba? Nga pala, Arjen. Kailan mo ipapakilala sa mga magulang mo si Chen? Ay, oo nga. Tsaka kailan namin sila makikilala? Ang totoo po niyan, nasabi ko na sa kanila yung tungkol sa inyo. Magpapaalam nga po sana ako kung pwede ko po silang isama rito. Mamamanhi ka na ba kayo? Tay? Hindi pa naman po pero doon na rin kami papunta. Pero gusto po muna sanang makipagkilala sa inyo ng mga magulang ko. Nakukwento ko na po kayo sa kanila kaya ayun, excited na makipagbanding. Naku, welcome na welcome sila dito sa bahay namin, ha? Sabihan mo lang kami kung kailan nila balak pumunta para mapaghandaan namin, ha? Sige po tita, sasabihan ko po sila mamaya. Ay, nakakatuwa talaga yung nangyayari ngayon. Akala ko talaga, tatandang dalaga na yung anak namin eh. Buti na lang, may nakilala pa siyang matinong lalaki. Si nanay. Akala mo naman hindi pinaglaban sa akin si Jomar. Parang kailan lang botong-boto kayo sa manok nyo Pareho lang kami ng nanay mo, nak. Pero malay ba naman namin na may nililigawan na pala yun? Hindi nyo na po kasi tinanong. Basta nyo na lang inimbitahan dito sa bahay. Syempre mahihiya naman pong tumanggi sa inyo. Hayaan mo na yun, nak. Uso rin mag-move on, di ba, Arjen? Po? Opo. Wow, sip-sip. Sorry na, ngayon lang to. Nagpapalakas pa kasi ako kay tito. Gusto mong magpalakas? Ubusin natin yung pinalamig ko sa ref mamaya. Mahal, okay lang ba? Oo naman. Si tatay na nga nag-aya sa'yo Naniniguro lang. Papadudod sa ganong paraan ko nga po nakilala ang lalaking masasabi kong blessing at regalo sa akin ng nasa itaas. Nang ipakilala ni Arjen ang mga magulang niya, kina nanay at tatay ay nagkasundo kaagad sila. Tulad ng boyfriend ko ay mababait din sila at magaling makisama kaya walang masabi ang parents ko sa kanila. Hindi na namin pinatagal ang boyfriend-girlfriend relationship namin ni Arjen. After 2 months ay nag-propose na siya sa akin at inihanda na namin ang kasal namin sa parehong taon. Sa ngayon po Papadudot ay kagagaling lang namin sa OB at nakumpirma nga po na buntis na po ako. Kahapon po kasi ay nag-PT ako at positive ang naging resulta. Sobrang saya nga po ng asawa ko dahil excited na talaga siya na magka-baby kami. Kaya naman masasabi ko po talaga na sobrang sulit yung matagal kong paghihintay at pag-iingat sa sarili ko. Na-realize ko rin po na nakatulong din pala yung pagiging choosy ko dahil mahaba man,
Ang itinakbo ng panahon ay napunta pa rin ako sa tamang tao. Hindi po ako binigo ni Arjen kaya araw-araw po akong nagpapasalamat na nakilala ko siya. At least ngayon, buo na po ang loob ko na bumuo ng sarili kong pamilya na siya ang kasama. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut, at maraming salamat po and God bless po sa mga lahat ng mga tagapakinig ninyo sa inyong programa sa radyo sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Chen.